ang aking panata sa Lourdes, France. Dumating kami bago magtanghalian sa Hotel Galileo Windsor, sa magandang hotel na agad naming tinuluyan para mag-freshen up. Bago ang masarap na buffet lunch, sandali muna kaming inihanda ang sarili. Pahinga at pasalamat sa ligtas na pagdating. Maraming salamat, Terry, sa napakagandang trip na ito kasama ang ating mga kababayan dito sa France. Isang paglalakbay na puno ng saya, pagkakaibigan at biyaya. Pagkatapos ng lunch, agad naming pinuntahan ang simbahan sa loob ng sanctuary. Napakaganda ng paligid, tahimik at puno ng presensya ng kapayapaan. Dito mararamdaman mo talaga ang gaan ng pakiramdam. Parang lahat ng bigat ay unti-unting nawawala. Kung makikita nyo, mahaba ang pila papunta sa Miraculous Grotto of Lourdes dahil dito dinadala na maraming deboto ang kalandasal, panata at pag-asa. Mas maganda rin bumisita sa grotto sa gabi dahil mas kaunti ang tao at mas tahimik ang paligid. Mas ramdam mo ang kapayapaan at mas malalim ang iyong pagninilay at panalangin. Ayon sa kwento, dito sa grotto nagpakita ang mahal na berhen kay Saint Bernadette noong 1858. At mula noon, naging sagradong lugar ito ng pananampalataya, pag-asa at mga himala. Sinasabing maraming may sakit ang gumagaling at maraming deboto ang nakakaranas ng paggaan ng pakiramdam at pagbabago sa buhay sa pamagitan ng kanilang taimtim na panalangin at pananampalataya. Maraming mga deboto mula sa iba't ibang bansa ang patuloy na dumadayo dito, iba't ibang wika, lahi at kultura. Ngunit iisang dahilan, ang magdasal at humingi ng gabay at himala. Dito ko rin dinala ang aking mga religious materials bilang bahagi ng aking panata, pananampalataya at pasalamat. Maraming salamat sa aking mga kaibigan sa trip na ito. Sila ang aking mga travel buddies na naging kasama sa bawat hakbang, bawat dasal at bawat sandali ng paglalakbay. Kaunting panalangin at ramdam mo agad ang gaan ng pakiramdam. Kasama ang preskong hangin at tahimik na paligid na talaga namang nagbibigay ng kapayapaan sa puso. Salamat, Terry, sa napakagandang trip na ito. Isang biyayang hindi malilimutan. Ang saya ng vibes ng buong paglalakbay. Puno ng saya, pananampalataya at magandang samahan. Isang paalala na sa bawat journey, mas masaya kapag may kasamang dasal at mga taong totoong nagmamalasakit. Ang candle lighting na ito ay naalay ko para sa aking mga panalangin, para sa aking sarili, pamilya at mga kaibigan, para rin sa aking mga business partners at affiliates at sa mga paparating pang partners. Naway gabayan kayo ng liwanag ng tagumpay, pag-asa at biyaya. Sa bawat sindi ng kandila, dala ang dasal, pananampalataya at pasalamat. Kasama ang mga deboto mula sa iba't ibang bansa. Sabay-sabay naming tinatahak ang Station of the Cross sa Lourdes. Isang tahimik at sagradong paglalakbay ng pananampalataya. Sa bawat istasyon, dahan-dahan naming binabalikan ang paghihirap ni Jesus. Ang kanyang pagdadala ng krus, ang kanyang pagkapagod, ang kanyang pagtanggap ng sakit para sa ating lahat. Sa bawat hakbang, ramdam mo ang bigat ng sakripisyo. Ngunit kasabay nito ang pag-asa at pagmamahal na hindi matitinag. Habang nagdarasal ang mga deboto, iba't ibang wika ang maririnig. Pero iisa ang dalang damdamin, pananampalataya,
pasalamat at paghingi ng lakas. May mga tahimik na luha, may mga dasal na binubulong at may mga pusong gumagaan sa bawat istasyon na nadadaanan. Sa gitna ng katahimikan ng paligid at preskong hangin, mararamdaman mo ang presensya ng Diyos sa bawat sandali, na kahit may pagdurusa, may kasunod na pag-asa. Isang paalala na ang bawat krus na ating dinadala sa buhay ay may hangganan. At sa dulo nito, laging may liwanag na muling pagbangon at bagong simula. Pagkatapos ng Station of the Cross, kami ay nag-dinner muna upang magpahinga at mag-recharge ng lakas bago ang susunod na bahagi ng aming paglalakbay ng pananampalataya. Pagkatapos na maikling pahinga, dumalo kami sa Vigil Mass, isang tahimik at sagradong misa sa gabi kung saan ang mga deboto ay sama-samang nagdarasal, nagmumuni-muni at nakikinig sa salita ng Diyos sa gitna ng katahimikan ng gabi. Sa Vigil Mass, ramdam mo ang lalim ng panalangin, mas tahimik, mas personal at mas malapit sa Diyos. Habang nagsisindi ng kandila at nag-aalay ng dasal ang mga tao, parang humihinto ang oras at napupuno ng kapayapaan ang buong lugar. Isang paalala na sa gitna ng pagod at mahabang araw, lagi may oras para sa pananampalataya, pagninilay at pasalamat.